Sinasabi na ang pagmamahal ng ama ay parang bundok. Pero sa akin, mula pagkabata hanggang ngayon, ang ginawa lang niya ay saktan at pagalitan ako. Kaya't ang aking pagkabata ay puno ng pagdurusa. Nagsusumikap ako sa trabaho sa construction site. Tapos sa paaralan, ito lang ang nakuha mong marka. Gusto mo bang maging katulad ko, na magpakasasa sa putik habang buhay? Tay, nagkamali ako. Sa susunod, tiyak na makakapasa ako. Umuwi ka at gumawa ng takdang aralin. Hindi ka makakapasa sa kolehiyo. Sisirain ko ang mga binti mo. Nangako ako. Basta't makakapag-isa ako. Tiyak na lalayo ako sa lalaking ito. Ayaw ko nang bumalik sa pamilyang ito sa buhay na ito. Ngunit ang katotohanan ay, ang dugo ay, hindi basta-basta mapuputol. Ang sahod ko sa isang buwan ay 8,000. Kailangan kong ibigay ang kalahati para sa kanyang gamutan. Kahit na ako, hindi ko kayang bumili ng maayos na almusal. Ano na naman ang nangyari? Yung 5,000 piso ngayong buwan, katatapos ko lang magpadala kahapon, bumili ka na naman ng mga walang kwentang health supplement. Ang batang walang utang na loob, ilang taon kitang inalagaan. At isang maliit na halaga lang ang ginastos ko sa'yo. Araw-araw kang nakikisuyo sa akin ng masama. Lolo Lin, pwede bang magpaliwanag ka naman? Lahat ng gastos sa iyong paggamot, ako ang nagbayad. Gaano lang ba kalaki ang kinikita ko? Malapit na akong magpakasal, alam mo ba yon? Kailangan bang putulin mo ang laman ko para lang masiyahan ka? Wala kang pakialam sa akin. Akala mo ba kailangan ko ang pera mo? Sobrang hindi makatarungan. Zijan, kumain ka na habang mainit pa. Nagtalo na naman kayo ng tatay mo. Huwag mo na siyang banggitin. Mag-aasawa na tayo sa susunod na buwan. Kulang pa ako ng 2,000 para sa dote. Siya naman, araw-araw na lang sa ospital nagwawala. Kung hindi ayaw sa mapait na gamot, ayaw naman sa matigas na kama. Kung talagang hindi kaya, kakausapin ko na lang ulit ang nanay ko. Bawasan ang dote. Ang sakit ng tatay mo ay walang katapusan. Dahan-dahan lang tayo. Sa wakas, siya na lang ang natitirang pamilya mo. Hindi pwede, King. Sobrang nahihirapan ka na sa akin. Wala pang maayos na singsing na ibinigay sa'yo. Hindi na pwedeng bawasan pa ang dot. Tungkol sa matandang iyon, babalik ako sa bahay sa susunod na linggo. At saka, pupunta ako sa ospital para linawin ang mga bagay-bagay. Kung magpapatuloy siya ng ganyan na walang hangganan. Nasaan siya? Hello? Saan po napunta yung matandang si Lin sa kwarto 304? Oh, yung matandang iyon. Noong nakaraang araw, siya mismo ang nagpasya na umuwi. Anong umuwi na? Hindi pa ba gumagaling ang sakit niya? Paano pinayagan ng ospital nyo na umuwi siya mag-isa? Matindi ang pagnanais ng pasyente na umalis ng may sigaw-sigaw. Sinasabi nilang naniningil kami ng sobra. Tinawagan na rin namin ang pamilya niya. Pero hindi namin sila makontak kahit kailan. Kahit nagalit ako sa kanya. Pero nang marinig kong nawala siya, nabitin ang hininga ko. Saan kaya siya makakapunta sa kalagayan niya? Naghanap ako sa mga lugar na madalas niyang pinupuntahan, ng 3 oras. Sa huli, sa tabi ng isang tambakan ng basura sa isang barong-barong. Nakita ko ang nakayuko niyang likod, Ginoong Lin. Nabaliw ka ba? May sakit ka ba? Bumalik ka dito para mangolekta ng basura. Kulang ba ako sa pagkain o damit? Sinasadya mo bang ipahiya ako? Walang pakialam sa mga bagay ko. Umuwi ka na sa malaking lungsod mo. Pinayagan ba kitang lumabas ng ospital? Alam mo ba na ang sakit mo ay pwedeng ikamatay kung hindi ito magagamot? Ano na ang nangyari sa perang ibinabayad ko sa iyo buwan-buwan? Nagpupusta ka na naman ba? Bakit hindi ka na lang maayos na magstay sa ospital? Bumabalik ka para mangangalakal. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Huwag kang magbiro, hindi ako naglalaro ng sugal. Ayoko na talaga magstay sa putang inang ospital na yan. Araw-araw lang nagbabayad ng pera. Alam ko ang sarili kong katawan. Hindi mo na kailangang makialam, maliit na matapusa. Ako ang matapusa. Ikaw na mula pagkabata, binubuli at kinakalaban ako. Hindi ka kailanman nagbigay sa akin ng isang araw na masaya. Bakit ngayon ka pa nakikialam at nagpapahirap sa akin? Malapit na akong ikasal. Wala ka pang isang maganda salita. Naisip mo ba na may anak kang tulad ko? Ikakasal ka na. Ayos lang, tatay, wala akong pera para maghanda ng kasal. Huwag mo na akong pakialaman. Para kang hindi ako anak mo. Noong gabing iyon, hindi ko siya hinabol. Bumalik ako sa lumang bahay kung saan siya nakatira. Naghahanda akong ayusin ang mga bagay. Bukas ng umaga, diretsyo na akong babalik sa syudad. Itong orihinal na pamilya. Ayaw kong magtagal kahit 1 minuto. Ano ito?
Nalaman niyang stage 4 na siya 3 buwan na ang nakalipas. Ngunit sinabi niya sa akin na ito ay simpleng nephritis lamang. Tuwing buwan, humihingi siya sa atin ng 5,000 piso. Hindi niya ginastos ang perang hinihingi niya sa pagpapagamot. Lahat ng pera ay itinabi niya lang. Pumupunta siyang mangalap ng basura dahil alam niyang hindi na siya tatagal. Nais niyang ipon para sa pangkasal na regalo. Itong matigas ang ulo na matanda. Bakit siya ang magpapasya mag-isa? Tatay, saan ka na? Tatay. Tatay, magising ka, tatay. Zijan, ang passbook ng pera ay nasa aparador para sa kasal. Ayaw ko ng pera mo. Gusto ko lang na mabuhay ka. Bastos ka. Anong karapatan mong iwanan ang pera sa akin habang naghihintay akong mamatay? Doktor. Tulungan mo ako, iligtas mo ang tatay ko. Doktor, kumusta na ang tatay ko? Napakabigat ng sitwasyon. Ang pasyente ay nasa huling yugto ng uremia. Matagal nang hindi nakapag-dialysis. Malubha ang pag-ipon ng lason sa katawan. Nagdulot ito ng acute heart failure at pulmonary edema. Dagdag pa ang pag-ulan at mataas na lagnat. Ngayon, may panganib sa buhay anumang oras. Ano ang dapat gawin ngayon? Kailangan agad na isagawa ang emergency dialysis. Kailangan munang iligtas ang buhay. Ngunit ito ay pansamantala lamang. Kailangan ng pangmatagalang regular na dialysis. Maging ang paglipat ng bato ay dapat isaalang-alang. Kailangan yun ang maghanda sa mental na aspeto. Hindi maliit ang gastos, kahit gaano pa kalaki ang gastos. Gamitin ang pinakamahusay na gamot. Agad siyang is-dialysis. Magpunta ka muna sa bayad at magbayad ng 20,000 piso bilang deposito. Inihahanda ng nurse ang pagbuo ng venous access. Halos lahat ng ipon ko sa ilang taon ng pagtatrabaho ay naibigay ko na sa kanya. Hindi na ako umaabot ng 20,000. Buwan na ito kailangan ko pang magbayad ng renta. Kailangan ko ring bilhan si Suking ng singsing sa kasal. Nurse, magbabayad muna ako ng 13,000. Ang natira ay kukunin ko bukas ng umaga. Pakiusap, bigyan niyo muna ng gamot ang tatay ko. Sige, bibigyan kita ng reseta muna. Huwag kalimutang bayaran bukas. Sino ang nagpasok sa akin dito? Yung makinang ito umiikot ng isang beses. Magkano ang halaga niyan? Tanggalin mo na, tanggalin mo na. Anong ginagawa mo? Wala ka ng pag-iisip. Wala na akong mahaba pang buhay. Bakit ko pagagastusin ang perang ito nang walang saysay? Ibalik mo ako. Matanda ka na, Lynn, tapusin mo na ang kabaliwan mo. Alam mo ba na halos mamatay ka sa ilalim ng tulay kagabi? Akala mo ba na kung ipon mo ang pera para sa akin, magpapasalamat ako sa'yo? Sasabihin ko sa'yo, kung mamatay ka, hindi ko bubulin ang 80,000 na yon kahit isang sentimo. Sinunog ko na lahat para sa'yo. Nakakita ka na ba ng passbook? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo ako niloko na may sakit sa bato? Kung nagpagamot ka sana agad, hindi na sana umabot sa huli. Anong gagamutin? Mag-aasawa ka na sa lalong madaling panahon. Kailangan ng pera para bumili ng bahay sa lungsod. Kailangan ng pera para sa Dory. Hindi ko kayang maging pabigat sa'yo. Yung 80,000 na pera ay mula sa mga naipon ko sa construction site sa mga nakaraang taon at mula sa mga nakuha kong basura. Sana makalikom ako ng 100,000 na buo para sa'yo, tatay. Kaya kung kumita ng pera mag-isa, maaari kong ipagpaliban ang kasal. Pero kung wala ka na, anong silbi ng lahat ng pera na kinita ko? Hindi ako maganda ang ugali. Mula pagkabata, pinapalo at sinisigawan kita. Hindi mo ba ako kinamumuhian? Kinamuhian ko noon, pero ikaw ang tatay ko. Anong sinabi ng doktor tungkol sa sakit ng tatay mo, Zijan? Sa huling yugto ng sakit na uremia, kailangan niyang pumunta sa ospital 3 beses sa isang linggo para sa dialysis. Bawat session ay nagkakahalaga ng 500 hanggang 600, kasama na ang iba pang gasto sa gamot. Kailangan ng hindi bababa sa 100,000 sa isang buwan. 100,000 sa isang buwan. 10 piso lang ang sweldo mo. Kailangan pa naming mabuhay. Kailangan din naming mag-ipon para sa kasal. Paano namin haharapin ang araw-araw na ito? Sunshine, pasensya na. Alam kong hindi ito patas sa'yo. Pupunta ako sa boss para humingi ng overtime. Pwede rin akong mag-drive para sa mga delivery sa gabi. Basta makakahanap ako ng paraan para makuha ang 20,000 na regalo sa kasal. Zijan, hindi ako natatakot sa hirap. Pero tumawag ang nanay ko kahapon. Sabi niya kung hindi tayo makakapagbigay ng regalo sa kasal sa susunod na buwan, hindi na matutuloy ang kasal. Ngayon, nandito na naman ang tatay mo sa bahay. Kung malaman ito ng nanay ko, tiyak na magkakagulo. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Sigurado akong masusolusyonan ko ito. Manager Wang, tinawag niyo ako. Xiaolin. Nakita ko na ang ulat ng mga benta noong nakaraang buwan. Yung mga kliyente na inaalagaan mo ay malubhang nawawala.
Boss Wang, yung mga kliyenteng iyon ay umalis dahil tumaas ang presyo ng kumpanya. Sinikap ko ng husto na mapanatili ka at nakapagsimula ako ng 3 bagong kontrata noong nakaraang buwan. Nakaabot ako sa target. Nakaabot. Ang hinihingi ng kumpanya ay lumampas sa target. Hindi lamang basta nakaabot. Dahil sa iyong performance noong nakaraang buwan, ang iyong performance bonus ay mababawasan ng kalahati. Bawasang kalahati. Hindi ito alinsunod sa mga patakaran, Ginoong Wang. At saka, kailangan namin ng pera sa bahay ngayon. May malubhang sakit ang tatay ko at naka-ospital. Maaari ba akong humiling na mauna ang sahod ko sa susunod na buwan? Ang kumpanya ni Xiaolin ay hindi isang charity. Kung may problema ka sa bahay, iyon ay iyong pribadong usapin. Huwag dalhin ang mga problema sa trabaho. Mag-advance ng sahod. Impossible. Kung sa tingin mo ay hindi ka masaya sa ginagawa mo, maaari kang magbigay ng resignation letter anumang oras. Pasensya na, Ginoong Wang. Magpupursige akong magtrabaho. Huwag po sana ninyong bawasan ang aking performance bonus. Talagang kailangan ko ang perang ito. Sige na, lumabas ka na, para makabuo ng bayad sa dialysis at sa dowry. Nagtatago ako sa opisina sa araw. At sa gabi, nagmamaneho ako ng pampasaherong sasakyan. Araw-araw, 4 na oras lang ang tulog ko. Pakiramdam ko, parang ako na lang isang sirang makina. Magandang araw, ikaw ba ang driver na tinawagan ng may numerong 0452? Tama. Magmaneho ng maayos, bagong kuha lang ito na Porsche. Nakagasgas ito ng kaunti. Hindi mo kayang bayaran yon. Huwag kang mag-alala. Bakit ka nagtatago? Hindi mo ba kayang maglingkod? Bigyan mo ako ng papel para punasan ito. Tama na yan. Kayo na mga nasa ilalim ay talagang dapat tanggapin ang kapalaran. Tingnan mo ang hitsura mo, napakapobre. Sa buong buhay mo, hindi mo kayang bilhin kahit isang gulong ko. Noon akala ko, basta makapasa lang ako sa kolehiyo at mauupo sa opisina, makakaalis na ako sa kapalaran ng mga nasa ilalim. Ngunit ngayon ko lang napagtanto. Sa harap ng katotohanan, pareho kami ng tatay ko, na tanging makapagpapalutang sa putik. Si Zijiang, di ba? Tito Li, paano ka nandito? Dumaan lang ako para tingnan siya. Siyang matigas ang ulo na asno. Paano naging uremya ito? Dahil gusto niyang makatipid para sa akin. Hindi niya sinasabi sa akin, Zijiang na, huwag mong sisihin ang tatay mo. Lahat ng nasa puso niya ay para sa'yo. Pero hindi siya marunong magpaliwanag. Tito Li, hindi ko pa rin maintindihan ng tuluyan. Bakit ba siya naging ganun sa akin nung bata pa ako? Madaling-madali siyang magparusa sa akin. Zijian, may mga bagay na ayaw ipaalam ng tatay mo dahil ayaw niyang mawalan ng mukha. Pero ngayon na nakita ko kayo ng tatay mo, kailangan kong sabihin sa'yo. Noong ikaw ay 12 anyos, naadik ka sa paglalaro ng video games. Araw-araw kang kasama ng mga hindi magagandang kasama. Pati pa nga ay natutunan mong magnakaw ng pera sa bahay. Bitawan mo ako, ayaw kong pakialaman mo ako. Ikaw, mabaho kang tagabuhat. Noong gabing iyon, uminom ng kalahating bote ng alak ang tatay mo sa site. Umiyak siya na parang bata. Sabi niya wala siyang edukasyon, kaya tanging paggawa ng mabigat ang kaya niyang gawin. Hindi kanya pwedeng hayaan na tahakin mo ang kanyang maling landas. Kahit pa magalit ka sa kanya buong buhay. Kailangan niyang mapalayas ka sa basurang ito. At tungkol naman sa ikaw noong 3rd year high school. Akala mo ba na ayaw ng tatay mo na bumili sa iyo ng mga bitamina? Kaya ba't palagi kang kumakain ng maasim na gulay? Para makatipid siya ng pera pang kolehiyo at gagawin ang pinakamapanganib na trabaho. Nabasag ang 3 tadyang, malubhang nasugatan din ang kanyang lumbar vertebrae. Nagbayad ang boss ng 5,000 yuan, wala siyang ginastos para sa sarili niyang paggamot. Lahat ay ibinayad niya sa iyong tuition fee. Yun ang dahilan kung bakit nagka-illness siya sa likod. Kaya't napilitan siyang gumawa ng mas mababang trabaho. Hindi niya kailanman sinabi sa akin ang mga ito. Mataas ang pride ng tatay mo. Takot siyang malaman mo, mabigat ang loob niya. Takot siyang mapanlait ka sa kanya, na isang inutil na ama. Si Zijian, ang tatay mo ay parang isang aktibong bulkan. Pero ang apoy na kanyang ilalabas. Lahat iyon ay para itaas ka. Paumanhin, tatay. Pasensya na, anak, na hindi ako naging mabuting anak. Gano kalaki na siya? Umiiyak pa rin. Tumayo ka na, malamig sa sahig. Nanay, huwag kang ganyan. Talagang nahihirapan si Zijian ngayon. Kung nahihirapan, hindi na kailangang mag-asawa. Pinag-aralan ko ang anak kong babae ng mahigit 20 taon. Ngayon, ganito na lang ang ibinibigay ko sa kanya. Tita, bakit ka nandito? Magsimula ka na, umupo ka. Ayoko umupo. Lin Zijian, nandito ako ngayon para linawin ang mga bagay. Susunod na linggo ang araw na napagkasunduan natin para sa kasal. Nakuha mo na ba ang 20,000 yuan? Tita, ang tatay ko ay kailangang mag-dialysis tuwing linggo. Nailagay na ang pera sa ospital. Maaari bang magbigay kayo ng konsiderasyon?
Yung 20,000 na piso, gagawa ako ng promissory note. Pagkatapos ng kasal, tiyak na babayaran ko, gagawa ako ng promissory note. Nagsisinungaling ka ba? Yung tatay mong walang katapusang butas ay nakatira dito. Lahat ng sahod mo sa hinaharap ay kailangan ilagay dito. Anong ipapampuno? Sasabihin ko sa'yo. Lindsay Jan, kung hindi ka makapagbigay ng dote, huwag na lang ituloy ang kasal. Nanay, huwag mo na siyang pilitin, okay ba? Tumahimik ka, baliw ka ba? Mag-aasawa ng isang pulubi na may dalang pasanin. Nasira na ang buhay mo. Sumama ka sa akin pauwi. Tita, pakiusap, talagang mahal na mahal ko si Kingking. Magpupursige akong kumita ng pera para magkaroon siya ng magandang buhay. Ako na ang bahala sa sakit ng tatay ko. Hindi ko siya pababayaan. Ako na ang bahala. Ano ang gagawin mo para tumanggap? Hanggang may buhay pa ang tatay mo, walang kapayapaan ang buhay nyo, maliban kung ibabalik mo siya sa kanilang bayan para mag-isa. Kung hindi, huwag na tayong pag-usapan. Huwag kang mag-alala, biyanan. Ako, si Lin Laojing, ay isang pulubi lamang, at hindi ko pababayaan ang anak ko. Pa, anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na, humiga ka na. Tito Jiken, pagod na si Papa. Gusto lang niyang maglabas ng hangin. Lene, sige, alam mong tama ang ginagawa mo. Kunin mo na ang 80,000 pesos ni Jiken at gawing dowry. Magandang buhay kay Kingking. Hindi ka iniwan ng tatay mo ng anumang magandang bagay sa buhay na ito. Huwag nang sirain ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Huwag mo akong hanapin. Nang umalis siya, iba ang kanyang tingin. Sobrang tahimik. Tahimik na parang nag-uusap tungkol sa mga bagay na iwan. Huwag kang padalos-dalos, tito. Huwag kang padalos-dalos, tito. Tatay, huwag kang padalos-dalos. Anong problema? Bumaba ka at pag-usapan natin ng maayos. Wala nang problema. Kung mamatay ako, hindi na kita magiging pasanin. Tatay. Kung tumalon ka ngayon, bukas, susunod ako sa'yo. Akala mo ba na makakapag-asawa ako ng mapayapa kung patay ka? Bubuhayin ko ang pangalang nagpatay sa aking ama habang buhay. Walang silbi si Dad. Napaluhod kita, Dad. Dad. Ibigay mo sa akin ang kamay mo, hindi ka walang silbi. Ikaw ang tanging sandigan ko. Wala ka, wala na akong tahanan. Uwi na tayo, okay ba? Mr. Police. Huwag kang mag-atubiling tumulong. Hindi ka pwedeng mamatay. Wala na akong tahanan. Ikaw na lang ang natitirang pamilya ko. Walang dahilan para mamatay ang tatay. Makinig ka sa'yo, tatay. Mabuhay ka ng maayos, tatay. Ay, hindi natuloy, ano? Akala ko may tapang pa talaga, pero pala nagpe-play lang ng sakripisyo para mapilitan si Kingking namin na sumuko. Tama ba, tiya? Pakiusap, magsalita ka ng may respeto. Ito ang bahay na nirekta ko. Ikaw, isang pulubing walang maibigay na dory, na may dalang pasanin na anumang oras ay pwedeng mamatay. Anong karapatan mong humingi ng respeto? Kingking, nakapag-ayos ka na ba ng mga bagay? Mabilis, umalis na tayo, amoy patay dito, malas talaga. Kung magsasalita ka pa tungkol sa tatay ko, huwag mong sisihin ako kung hindi magpapigil. Gusto mo pa bang manakit? Gusto mo bang sabihin ni Kingking na ganoon ka rin? Gusto mo ring iwanan ako sa ganitong oras? Zijan, pasensya na. Sabi ng nanay ko, tama siya. Ang sakit ng tatay mo ay parang isang walang katapusang hukay. Bata pa ako. Ayokong sa hinaharap araw-araw na mapilitang magbayad ng gamot na para bang hindi makahinga. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Nang marinig ko ang salitang iyon, akala ko masusuka ako sa sakit na hindi makahinga. Pero kakaiba ang nangyari. Sa sandaling iyon, sa puso ko, nabuo ang isang di maipaliwanag na pakiramdam ng kaluwagan. Sa ilalim ng bigat ng realidad, ang tinatawag na pag-ibig, ay kasing marupok ng isang papel sa bintana na madaling mapunit. Kung ganon, pagsasakatuparin kita. Sige na, huwag na tayong makipag-ugnayan sa hinaharap. Zijan, mabuti na lang at may pag-unawa ka. Kingking, hayaan mong ipakilala ka ng nanay sa mas mabuting tao. May bahay at kotse. Magulang na pumanaw na. Si Zijan, ikaw ang pinagmulan ng problema ni Dad. Ganito kaganda ang magiging asawa na wala lang ng ganito. Hindi ka nananagot ni Dad. Kahit wala ka, magkakaroon pa rin tayo ng mga problema na maghihiwalay sa atin. Yung mga taong magkasama lang sa kasiyahan, hindi makakarating sa huli. Ngayon ay mabuti na ito. Kikita ako sa hinaharap para sa iyong paggamot. Wala nang pasanin sa isip, bodong bata. Xiaolin, tumaas na naman ang creatinine level ng iyong ama.
Kahit na siya ay nagdadialysis ng 3 beses sa isang linggo ngayon. Ngunit ang pangmatagalang dialysis ay may malaking pasanin sa puso at mga ugat. Ang mataas na lagnat at pagkabigo ng puso niya noong nakaraang gabi ay isang babala. Kung nais talagang lutasin ang problema at mapabuti ang kalidad ng buhay, ang tanging solusyon ay ang kidney transplant. Gaano katagal ang paghihintay para sa kidney transplant, Director Zhang? Handa kaming maghintay. May daan-daang libong pasyente sa bansa na naghihintay ng kidney. Ang average na oras ng paghihintay. Ito ang kalagayan ng katawan ng tatay mo sa loob ng 3-5 taon. Natakot ako na hindi niya kayanin hanggang doon. Maliban na lang kung magpapalit siya ng kidney mula sa isang kamag-anak na buhay. Hindi lang mataas ang tsansa ng compatibility, kundi mas kaunti rin ang rejection. Mas mataas pa ang survival rate. Gamit ang akin, siya ang tunay na anak ko. Siguradong bagay na bagay ito. Director Zhang, pakiusap, bigyan mo ako ng reseta ngayon. Agad akong magpapa-blood test. Si Yaolin, kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Ang pag-donate ng isang kidney, bagamat hindi ito gaanong nakakaapekto sa normal na buhay. Ngunit sa kabila nito, isang malaking operasyon ito. Bata ka pa, Director Zhang. Noong 28 taon na ang nakalipas, ibinigay niya sa akin ang isang buhay. Ngayon, hatiin ko ito sa kanya. Natural lang. Kayo na ang magbukas ng papel. Sige, gagawa ako ng matching na papel para sa'yo. Pero, alam ba ng tatay mo tungkol dito? Huwag mong sasabihin sa kanya. Yung matigas niyang ugali, kung alam niya na ang aking bato ang gagamitin, mas pipiliin niyang mamatay kaysa umakyat sa operating table. Hintayin kong lumabas ang resulta ng matching. Saka ko siya unti-unting kausapin. Basta't matagumpay ang matching, may pag-asa na ang tatay ko. Pero bago yon, kailangan kong lutasin ang isa pang pinakamalalang problema, pera. Sabi ni Director Zhang, ang gasto sa operasyon ng kidney transplant mula sa kamag-anak, kasama ang mga immunosuppressant sa simula, at ang paggamot sa rejection sa huli, ay kailangan ng hindi bababa sa 300,000. Ngayon, mayroon lang akong 80,000 na iniwan ng tatay ko. Kasama ang aking sariling ipon, hindi lalampas sa 100,000. Kulang pa ng 200,000, Manager Wang. Yung 30,000 pesos na quarterly commission na utang mo sa akin, kailangan kong makuha ito ngayon araw. Boss Zhang, nandito ka na. Yung bagong proposal na ipinadala ko sa'yo dati, nakita mo na ba? Ay naku, si Yaolin, dumating ka ng tama. Kailangan kitang i-notify. Ngayon si Yaolin na ang responsable sa proyektong ito. Magpahinga ka na muna. Manager Wang, anong sinasabi mo? Matagal ko nang sinusubaybayan itong order na ito ni General Zhang. Lahat ng plano at pinakamababang presyo. Ako ang nagsulat ng mga ito sa gabi. Bakit ka nagbibigay kay Xiaoli? Bakit? Anong dahilan? Ito ay desisyon ng kumpanya. Sa mga huling panahon, sobrang baba ng performance mo. Palagi kang nagpapahinga at pumupunta sa ospital. Paano ipagkakatiwala ng kumpanya ang ganito kahalagang kliyente sa'yo? Kung sakaling masira ito, kaya mo bang panagutan ang responsibilidad? May sarili akong bakasyon sa trabaho. Hindi ko pa naantala ang trabaho. Ibinigay mo ang kliyente kay Xiaoli. Dahil lang ba na siya ang iyong pamangkin? Yung Manager Wang. Mag-ayos muna kayo sa loob. Maghihintay ako sa conference room. Lin Zijian, nagalit ka na sa akin. Masyado kang maingay sa harap ng kliyente. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong asahang makakuha ng kahit 1 sentimo sa komisyon na ito. At pati na rin ang iyong quarterly performance. Lahat ay ibabawas. Manager Wang, magbigay ka ng puwang sa iba. Nasa ospital ang tatay ko, naghihintay ng pera para sa buhay. Yung 30,000 na komisyon ay karapatan ko. Ngayon kailangan mong ibigay sa akin. Walang kinalaman ang tatay mo sa pera para sa kaligtasan niya. Ayaw kong ibigay sa'yo. Anong magagawa mo sa akin? Pwedeng kang magreklamo sa labor office. Hintayin mo ang resulta ng arbitration. Matagal nang nasa krematorium ang tatay mo. Pinatalsik siya ng security. Wang Jiangwo, ikaw walang hiya na vampira. Wala kang magandang mangyayari. Hindi pa ako nakakakuha ng 200,000 na bayad sa operasyon. Ngayon, kahit ang 30,000 na panggastos para sa buhay ay nawala na. Hindi ko pwedeng basta sumuko. Naghihintay pa ang tatay ko sa ospital. Wang Jiangwo, kayang-kaya mong mangagaw ng order ng ganito kalakas. Siguradong may katusuhan dito. Ipinasa ni Wang Laodi ang listahan sa pamangkin mo. Yung halaga na napagkasunduan natin dati. Zhang Zong, huwag kang mag-alala. Alam ko ang mga patakaran. Nagtaas ako ng 5 puntos sa presyo ng kontrata. Ang kita, hati tayo sa ilalim ng table. Hati tayo, 5-5. Si Xiaolin, ang batang walang muwang, ay tanging alam ang mga patakaran. Hindi kayang ibigay sa iyo ang pabor na ito. Haha, pero si Wang talagang may alam. Ngunit ang bagay na ito ay dapat itago. Bakit matatakot? Ang malaking boss ay ilang beses lang sa isang taon. Ngayon, ako ang may kapangyarihan sa sales department. Wang Jiangwo, sinisira mo ang interes ng kumpanya para sa kickback. Ito ay kasong paglabag sa tungkulin. Hindi mo lang kailangang ibalik ang pera ko. Gusto ko ring mapanagot ka hanggang sa huli. Sa tulong ng ating board chairman at ng aming sales department, tumaas ang aming kita ngayong quarter ng 15%. Lalo na kahapon, kaka-claim lang namin ng malaking order ni General Zhang na 5 milyong yuan. Napakalaki ng kita nito. Lin Zijian, nakasuspindi ka na. Sino ang nagpasok sa'yo dito? Nasaan ang gwardiya? Sandali lang.
Anong departamento ka? Anong kailangan mo? Magandang araw, Ginoong Tagapangulo. Ako si Lin Zijian mula sa Departamento ng Benta. Sabi ni Manager Wang kanina tungkol sa malaking order ni Zhang. Ako ang nag-asikaso dito, ngunit para sa kanyang sariling kapakinabangan. Pinilit niyang agawin ang order. Mayroon akong isang recording dito, pakisubukan mong pakinggan. Ang sinasabing kita ay napakalaki. Saan na ba siya napunta? Nagbigay ako ng 5 puntos para sa alok ng kontrata. Kalahati-kalahati ang kita sa smuggling. Director Dong. Ito ay isang akusasyon. Siyang nag-imbento nito, mga walang kwentang tao. Kumukuha ng suhol sa aking pangalan. Agad na tumawag ng pulis. Hayaan ng mga ahensya ng investigasyon na makialam. Ipasok mo ang salarin na ito. Bata. Dahil ikaw ang humawak sa order na ito, Zhang, ikaw pa rin ang magiging responsable sa susunod. Hindi pababayaan ng kumpanya ang mga empleyadong may kakayahan. Bukod dito, si Wang Jianghu, bawasan ang iyong komisyon. Ibabalik ng Departamento ng Pananalapi ang buong halaga ngayong hapon, at ang posisyon ng pinuno ng Departamento ng Benta ay bakante na. Ikaw ang pansamantalang humalili. Kung maganda ang iyong gawa, magiging permanente ka na. Salamat, Tagapangulo. Hindi ko kayo bibigyan. Sa gitna ng panganib may pag-asa. Hindi ko lang nakuha pabalik ang 30,000 pesos na akin. Doble pa ang sahod ko. Malapit na akong makabayad sa operasyon ng tatay ko. Lumabas na ang resulta ni Director Zhang. Hinding-hindi, maliit na Lin, lahat ng 6 na index ay nagtutugma. Ito ang pinaka-ideal na resulta ng matching. Bawasan ang posibilidad ng rejection. Basta maipon lang ang pondo. Maari nang ayusin ang operasyon anumang oras. Nakalikom na ako ng 150,000. Naghahanap pa ako ng paraan para sa natitira. Director Zhang, pakiusap ayusin na ang schedule ng operasyon. Anong sinusulat ni Dad? Wala naman. Binibilang ko lang ang perang pangkain nitong mga nakaraang araw. Zijian, pakiramdam ko ay mas mabuti na ako. Bakit hindi tayo lumabas na sa ospital? Umuwi na lang at uminom ng gamot. Tatay, may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Sabi ng doktor, may lunas na sa sakit mo. Nahanap na ang angkop na kidney. Maaari nang gawin ang transplant na operasyon. Ayaw ko, kailangan ng palitan ng kidney. Mga daan-daang libo yata. Parang pinipilit nila tayong mapunta sa bangin. Hindi sulit ang buhay ko sa halagang iyon. Huwag kang mag-alala sa pera. Nakapangutang na ako, ang kailangan mo lang ay magpagaling ng maayos at maghanda para sa operasyon. Kapag gumaling ka na, kailangan mo pang makita akong magpakasal at magkaanak. Saan ka kumuha ng ganun karaming pera? May ginagawa ka bang labag sa batas? Sinasabi ko sa'yo, kung maglalakad ka sa maling daan, mamamatay ako ngayon para ipakita sa'yo. Saan ka ba nakatingin? Na-promote ako, inutang ng boss ko ang sweldo ko, at umutang din ako sa mga kaibigan ng malinis na pera. Kahit na na-promote na ako, pero ang kulang na 150,000 ay hindi kayang kunin gamit ang sweldo. Humingi ako ng loan sa bangko, pero kailangan ng oras para sa approval. Para makuha agad ang pang-opera, nagtrabaho ako sa kumpanya mula umaga hanggang gabi. Dumating ako sa site ni Uncle Lee sa gabi. Nagsimula akong magbuhat ng semento, tulad ng ginawa ng tatay ko noon. Zijian, magpahinga ka muna. Ang balat mo ay napakasensitibo. Hindi ka sanay sa ganitong mabigat na trabaho. Uncle Lee, wala akong ginagawa, mas marami akong mabubuhat, mas marami akong kikitain. Itong 100 kilo ng semento sa balikat ko, dito ko talaga naisip. Noong mga panahong iyon, para saan ba talaga ang ginawa ng tatay ko, na nabali ang 3 tadyang sa construction site? Hindi lang ito semento. Ito ang lahat ng bigat na ginamit niya para suportahan ang aking buhay. Tama ka, talaga namang mabait ang anak mo sa'yo. Para mag-donate ng kidney sa'yo, sa mga nakaraang araw, tumatakbo siya ng tumatakbo. Para sa iba't ibang pagsusuri, hindi man lang makakain ng maayos. Anong sinasabi mo kanina? Sino ang nag-donate ng kidney sa akin? Hindi mo ba alam? Si Xiaolin ay espesyal na nag-utos sa amin na panatilihing lihim. Baka nagsalita na ako nang hindi sinasadya. Ipaliwanag mo kung kanino talaga ang kidney. Ito ay sa anak ng iyong ama, sir. Ganap kayong tumugma sa kanya. Sa susunod na Lunes, sabay kayong gagawin ang operasyon. Lolo, bitawan mo na, gago ka. Mas pipiliin kong mamatay kaysa kunin ang kidney mo. Tatay, anong ginagawa mo? Ihulog mo ang salamin. Ikaw na di mapaggalang na anak. Kneel down ka sa akin. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na magdesisyon? Ikaw ay 28 taong gulang pa lang, hindi ka pa kasal, wala ka pang anak. Nagtanggal ka ng isang bato sa kidney, hindi ka na makakapagtrabaho ng mabigat sa hinaharap. Bumigay ang katawan, hindi ba't nasira na ang buhay mo? Paano ako magkakaroon ng mukha para makita ang nanay mong patay? Tatay, magsalita ka naman ng may katwiran, pwede ba? Sabi ng doktor, kung mag-donate ako ng isang bato, mabubuhay pa rin ako ng masigla. Pero kung hindi ka magpapalit ng bato, mamamatay ka talaga. Kung mamatay, mamatay na. Nakatagal na ako ng mahigit 50 taon. Sapat na ang buhay ko. Sabihin mo agad sa doktor na kanselahin ang operasyon. Kung hindi, ibabalik ko na ang buhay ko sa iyo ngayon. Xiaolin, huwag kang magpadalos-dalos at pasiglahin siya. Tatay,
Hindi ka pa naman ubos sa buhay mo. Natatakot ka lang na maging pabigat ako. Pero, Dad, alam mo ba, kung mawala ka pa, wala na akong. Kahit gaano pa karaming pera ang kitain ko, kahit gaano pa ako ka-successful, wala na akong lugar na matatawag na dad tuwing Pasko at Bagong Taon. Mula pagkabata, sinaktan at sinabihan mo ako, para makaalis ako sa masamang kalye na yon. Nasaktan mo ang iyong sarili. Ngayon, oras na para ako naman ang tumulong sa'yo. Binigyan mo ako ng buhay, ibabahagi ko sa'yo ang kalahati. Ito ay makatarungan. Kung hindi ka sumang-ayon ngayon, bababa ako mula sa gusaling ito habang nakatingin sa'yo. Ay naku! Ay naku, anak ko. Handa ka na ba? Pasok na tayo. Pakiusap, tulungan niyo ako. Direktor Zhang, kasabay ng pagpasok ng pampamanhid sa ugat. Nagsisimula ng malabo ang aking kamalayan. Sa isang segundong bago magsara ang mata ko. Para akong muling nakikita ang batang may mainit na ugali. Ngunit tuwing umuulan, yung lalaking nagsusuot ng nag-iisang payong sa akin. Dad, sa pagkakataong ito, ako na ang magbibigay sa iyo ng proteksyon mula sa hangin at ulan. Doktor, kumusta na si Lao Zeng at Kijian? Pagkatapos ng kidney transplant, maganda ang pagkakasugpong ng mga ugat. Agad na nagkaroon ng pag-ihi. Ipinapakita na nagsimula ng gumana ang bagong bato. Bumalik na si Xiaolin sa normal na silid ng pasyente. Nakalampas na silang mag-ama. Aminin natin, salamat sa Diyos. Salamat sa langit. Nurse, huwag kang mag-alala sa tatay ko. Matagumpay ang operasyon. Babalik na si Tito agad. 3 taon na ang lumipas. Matapos ang operasyon, pareho kaming bumuti ng tatay ko. Umalis ako sa nakakapagod na trabaho. Gamit ang natitirang ipon at utang, nagbukas ng isang convenience store sa komunidad na ito. Kahit na hindi ako magiging mayaman, ngunit ang buhay ay masaya at maayos. Ang pinakamahalaga ay, nakilala ko ang isang asawang tunay na nauunawaan at nagmamahal sa akin. At nagkaroon kami ng isang magandang anak na babae. Ay naku, ang aking mahal na apo. Sabi mo kay Lolo, kukuha ako ng candy para sa'yo. Lolo. Ay hehehe, napakabait. Hahaha. Tatay, huwag mo siyang bigyan ng candy palagi. Mag-ingat ka sa mga ngipin. Basta gusto ng apo ko, kahit anong gusto niya, kakainin niya. Yun noong bata ka, wala akong pera para bilhan ka ng candy. Ngayon, hindi ko pa maibigay sa apo ko. Sinasabi nila na ang pagmamahal ng ama ay parang bundok. Noong una akala ko, ang bundok na ito ay isang malaking bato na nakapatong sa aking likod, na nagpapahina sa akin. Pero ngayon naintindihan ko na, ang bundok na ito ay kahit gaano kalakas ang hangin at ulan, basta't ikaw ay babalik. Nandyan siya palagi, matatag na nakatayo para sa iyo bilang sandigan. Ang dugo ay hindi kailanman isang pagkakabuhol, kundi ang pinakamalalim na ugnayan sa mundong ito. Akala ko dati, na ang pinakamahirap na araw sa buhay, ay ang maipit ng pamilya. At ang bigat ng realidad na nagpapahirap sa akin. Ngunit sa pagdaan sa unos, doon ko naunawaan, ang lahat ng pagdurusa at paglipat-lipat, lahat ay para makamit ang kapayapaan sa bawat taon. Maraming tao sa pamilihan ng komunidad ngayon, mahal. Magdala tayo ng maraming inumin at merienda. Siyempre, mas marami ang tao kaysa sa karaniwan. Makakabenta tayo ng marami. Ayos, susunod ako sa'yo. Pero huwag kang masyadong mapagod. Ako na bahala sa mga mabibigat na trabaho tulad ng pagdadala at pag-aayos ng mga kalakal. Ikaw na lang ang magkasama kay Nen at maglaro. Hindi ako pagod nitong mga nakaraang taon. Lalong gumaganda ang buhay natin. Kahit na mas busy at mas pagod tayo, sa puso natin ay masaya pa rin. Pero sa tatay, nitong mga nakaraang araw, palagi kong nararamdaman na may mali. Araw-araw, bago magliwanag, umaalis na siya ng bahay. 1 linggo na akong hindi nakakita sa kanya na natutulog ng mahimbing. Ngunit sa ilalim ng tahimik at nakapagpapagaling na araw-araw na ito, nakatago na ang mga lihim na damdamin na hindi alam ng iba. Mas mabuti pang dahan-dahanin mo. Huwag sanang magising ang mga bata. Hayaan silang matulog ng kaunti pa. Hindi na kayang magpuyat ng mga kabataan. Nakakabahala, bakit hindi pa bumangon si Dad ngayon? Sa oras na ito karaniwan, matagal na siyang nakaupo sa maliit na bangko sa pintuan, nagpapahinga sa araw. Katatapos ko lang pumasok sa kwarto ni tatay para tawagan siya. Walang sumagot sa loob, malamig din ang kama, malinaw na umalis na siya ng maaga. Maaga pa lang, bago pa sumikat ang araw, umalis na siya. Kakatapos lang niyang gumaling, hindi pa nagkakaroon ng ilang taon. Mahina ang katawan pagkatapos ng operasyon. Paano siya makakatakbo-takbo ng maaga at saktan ang sarili? Siguradong may hindi siya maganda sa katawan niya. Ayaw niyang mag-alala tayo. Takot siyang gumastos, tinatago niya sa atin. Pumunta siya ng mag-isa sa ospital. Hindi kaya. Kagabi lang, dinala natin si Papa sa ospital para sa kompletong pagsusuri. Sinabi ng doktor na ang lahat ng kanyang mga indikasyon ay bumalik ng napakabuti. Walang anumang palatandaan ng pag-ulit Hindi mo nauunawaan ang ugali ng tatay ko. Buong buhay siyang matigas at mapagkumpetensya. Ang pinakamahusay niyang gawin sa buhay na ito ay ang mag-isa at tiisin. Kahit na may kaunting sakit sa katawan.
Hindi siya kailanman magsasalita ng kahit isang salita sa amin. Takot na maging pabigat sa akin. Tumingin ka sa tindahan at sa bata. Pupunta ako sa ospital ng komunidad para hanapin siya. Tay, bakit ka umalis ng maaga para gawin ito? Wala ka namang ginagawa na seryoso. Sobrang maaga lang akong nagising. Kaya naglakad-lakad lang ako at nakatulong lang sa pagwawalis ng mga dahon. Kailangan lumabas ng 5:00 ng umaga para maglakad-lakad. Kailangan mong hawakan ang walis at gawin ang mabigat na trabaho. Dad, sabihin mo ang totoo sa akin. Bakit mo kailangang pilitin ang sarili mo ng ganito? Kulang ang tao sa komunidad. Kulang ng mga volunteer para maglinis. Wala naman akong ginagawa. Dumating lang ako para tumulong. Hindi ka man lang pagod. Para lang itong pag-ehersisyo. Tatay, ngayon talaga hindi kami nagkukulang sa pera. Stable ang negosyo ng tindahan. Sapat ang kita para sa aming pamilya na mamuhay ng matiwasay. Bakit ka pa magpapahirap sa sarili? Tatapos mo lang ng malaking operasyon 3 taon na ang nakalipas. Mahina pa ang katawan mo. Talagang hindi ko kayang tiisin ang ganitong maagang pagbangon at pagod. May kasalanan si Tatay Zijan sa kanyang puso. Hindi ko kayang lampasan ang hadlang na ito sa aking buhay. Tatay, ano ang dapat mong ikahiya? Nagtrabaho ka ng mabuti sa buong buhay mo, laging para sa akin. Walang kahit isang sentimo na hindi mo ako binayaran. Noong bata pa ako, magagalitin ako, hindi makatarungan, palagi kitang saktan at sasaluhin. Pinilit kitang mabuhay sa ilalim ng presyon. Nakararanas ka ng hindi mabilang na sama ng loob. Pagkatapos, nagkasakit ako ng malubha. Mas lalo kitang naapektuhan at nakadagdag sa pasanin mo. Pinagpuyatan ka para magtrabaho. Nahirapan ka ng mga leader. Iniwan ka ng iyong kasintahan. Sa huli para iligtas ako. Sadyang pinutol ang sarili niyang isang bato. Sa buong buhay ko, sa unang bahagi, hindi ko naibigay sa iyo ang magandang buhay. Sa huling bahagi, ikaw na lang ang pasanin ko. Hindi ako mapakali sa loob ko. Matanda na ako ngayon. Hindi ko na kayang magtrabaho sa mabibigat na gawain. Ang tanging magagawa ko ay magising ng maaga at magwalis ng kalsada. At ang buwan ng tulong mula sa komunidad. Lahat ng ito ay iniipon ko. Para sa hinaharap, ibibigay ko ito kay Nyanyan bilang pambaon at pang-aral. Tatay, hindi mo na kailangang gawin ito. Mabuhay kang maayos, malusob na kasama ko. Kasama si Nyanyan, ito ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Mas mahalaga kaysa anumang kayamanan. Dati ikaw ang nagsakripisyo para sa akin. Ngayon ay ayokong maging pabigat. Gusto kong gumawa ng mabuting bagay para sa iyo at kay Nyanyan. Mahal, tingnan mo, nasa ilalim ng una ni Dad ang mga painkiller para sa orthopedic. Sinabi ng doktor na huwag talagang kumain pagkatapos ng operasyon. Magpapabigat ito sa mga bato. Sabi ko na nga ba, hindi siya okay lately. Akala ko kasi sumasakit na naman ang katawan niya. Baka may problema na sa na-transplant na bato. Bumalik ang sakit. Baka ito ay reaksyon sa operasyon. Pero itinago niya ito sa atin. Sikreto siyang umiinom ng gamot at nagtitiis. Ayaw niyang sabihin sa atin. Akala ko pagkatapos ng bagyo, ay magiging maliwanag ang langit. Ngunit hindi ko inasahan. Ang tatay na matigas ang ulo buong buhay, ay tahimik pa ring nagtitiis ng sakit na walang nakakaalam. Mag-isa niyang binubuhat lahat ng paghihirap. Ayaw niyang ipasa kahit kaunti sa akin. Malakas ang katawan ko. Kumakain, natutulog at nagtatrabaho. Wala akong sakit. Talagang nag-aalala ka lang ng walang dahilan. Sayang lang ang pera para sa pagsusuri. Kailangan nating linawin ito. Alam ko na ang tungkol sa pag-inom mo ng pain reliever ng lihim. Alam ko na. Kung hindi natin matutukoy ang dahilan ngayon, hindi tayo uwi. Napakaganda ng pag-recover ng katawan ni Laulin. Ang naitalagang bato ay ganap na normal ang function. Walang anumang mga sintomas ng pagtanggi. Lahat ng mga indikasyon ay mas mahusay kaysa sa maraming mga kabataan na matagal nang nakaupo. Ginoong Direktor, kamakailan ay palihim siyang umiinom ng malalakas na pain reliever. Ano ang nangyayari dito? Tiyak na may iba pang mga panganib sa kanyang kalusugan. Wala siyang problema sa kanyang mga bato. Ang sumasakit ay ang lumang pinsala sa kanyang lumbar vertebra mula sa nakaraan. Noong panahon na yon, siya ay malubhang nasugatan sa kanyang lumbar vertebra sa construction site. Naiwanan nito ang panghabang buhay na sakit. Natatakot siyang mag-alala kayo. Natatakot din siyang magastos ang paggamot at maantala ang inyong buhay. Kaya't palihim siyang bumibili ng mga pain reliever para maibsan ang sakit. Pinagdaraanan niya ito ng 3 taon. Hindi ko kailanman nasabi sa inyo. Tatay, bakit ka ganyan kabodong? Bakit hindi mo sinabi sa akin na sobrang sakit ng iyong likod? Bakit kailangan mong umiinom ng gamot ng palihim at tiisin ito? Hindi mo ba ako kailanman itinuring na maasahan? Isa na namang lumang bisyo. Tiisin mo lang, mawawala rin yan. Walang dahilan para gumastos ng pera sa paggamot na yon. Kayo ay nagbubukas ng tindahan para sa pamilya. Lahat ng dako ay kailangan ng pera. Ako'y isang matandang buto. Walang dahilan para paabutin pa kayo. Ang pera ay maaaring kitain muli ng dahan-dahan. Ngunit ang iyong katawan ay bumagsak na. Hindi na ito maibabalik. Noon, ikaw ay nagdusa para sa akin. Ngayon kaya ko nang maging mabuting anak sa'yo. Bakit ko pa ipagpapatuloy ang iyong pagdurusa? Nasa isip ko lang ito.
Nawala ang isang bato mo para iligtas ako. Habang buhay akong may utang na loob sa'yo. Paano ko pa kayang gumastos para magpagamot? Na magiging pasanin sa'yo, walang utang na loob sa pagitan ng magulang at anak. Noong mga panahong iyon, ibinigay niyo ang lahat upang ilabas ako mula sa maruming buhay. Ngayon, pinapangalagaan ko kayo at pinapahintulutan kayong tumanda. Ito ang aking tungkulin bilang anak. Ito ay makatarungan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang linggo lamang ang lumipas. Ang mga tsismis mula sa mga kapitbahay ay tahimik na nagpasimula ng bagong alon. Tingnan nyo, talagang hindi madali ang buhay ng pamilya ni Laulin. Si Lin Zijian, isang magandang binata, may maliwanag na hinaharap. Ngunit dahil sa pagligtas sa kanyang ama, nag-donate siya ng kidney. Totally naubos ang kanyang katawan. Ngayon, hindi na siya makagawa ng mabibigat na trabaho. Tama ba? Ngayon, nagnenegosyo sa bahay at nag-aalaga ng mga bata. Lahat ng pressure ay nakasalalay sa asawa niya. Sa madaling salita, ang tatay ay naging pabigat sa anak sa buong buhay nito. Ay, sa huli, ang orihinal na pamilya ang nagdudulot ng pinsala. Isang magandang kabataan ay tuluyang nasira ang kinabukasan dahil sa isang pabigat na ama. Sa buhay na ito, nakatali na lamang siya sa ilalim at nag-struggle. Akala ko'y ang mga pagsisikap at sakripisyo ko ay makababayad. Sa huli, naging pasanin pa rin. Hindi ko lang sinira ang kabataan ng anak ko, sinira ko rin ang kanyang kinabukasan. Pinaabot ko siya sa isang buhay na puno ng panghuhusga ng iba. Tay, bakit ka nag-impake? Bakit hindi mo nalang ituloy ang magandang buhay? Saan ka pupunta? Zijian. Isara na natin itong convenience store. Babalik na ako sa probinsya ko para mag-isa. Tatay, huwag mong pakinggan ang mga chismis ng iba. Ang buhay namin ang masusunod. Alam namin ang aming nararamdaman. Hindi na kailangang alalahanin kung ano ang sinasabi ng iba. Naririnig ko na lahat, sinasabi ng lahat, inilagay mo ang iyong katawan para sa akin. Nasira ang kinabukasan mo. Magpakailan pa man ay abalahin ako nitong lumakong lalaki. Mananatili ako dito. Magpapahirap lang ito sa iyo habang buhay. Papa. Yung mga iyon ay chismis lang ng mga tao sa labas. Walang saysay yun. Mas importante sa amin ang mapayapang pamumuhay bilang isang pamilya kaysa kahit ano paman. Tingnan mo yung matanda na may dalang bag. Ano na namang gulo ang gagawin niya? Mga kapitbahay, alam ko, kamakailan lang ay pinag-usapan niyo ako at ang aking ama. Marami ang nagsasabi na masakit sa katawan ang pag-donate ko ng bato. Naapektuhan ang buhay ko dahil sa aking ama. Ngayon gusto kong tapat na sabihin sa lahat na ang pinakamaswerteng desisyon sa buhay ko ay ang iligtas ang aking ama. Siya ang nagbigay sa akin ng buhay. Itinataas ako mula sa maruming simula ng buhay na nagbigay daan sa akin upang mag-aral at magtagumpay at makapagtayo ng buhay sa lungsod. Inaalagaan ko siya para sa kanyang natitirang buhay. Ito ang pinakapangunahing kakayahan bilang anak. Ang aking ama ay nagtrabaho sa mababang antas buong buhay niya. Walang edukasyon, hindi marunong magpaliwanag. May ugali na mainitin ang ulo, tamad magsalita. Pero ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya sa buong buhay niya sa akin para mapag-aral ako. Nanganganib ang buhay niya sa matataas na lugar na trabaho. Nabali ang 3 tadyang niya, naging may kapansanan sa buong buhay. Para makapag-ipon ng tuition at handog, nagtipid siya, nangangalakal, at nagtitiis ng sakit. Noong siya ay may malubhang sakit, mas pinili niyang mag-isa sa ilalim ng tulay at tiisin ang sakit, kaysa hadlangan ang aking kasal, at maging pabigat sa aking buhay. 3 taon na ang nakalipas, nag-donate ako ng kidney para iligtas siya. Hindi kailanman sakripisyo. Ito ay pasasalamat. Maganda ang aking paggaling pagkatapos ng operasyon. Walang anumang problema sa katawan. Nagbukas ng tindahan para sa mas maayos at tahimik na buhay. Hindi kailanman nahirapan dahil sa sakit. Maaga nang nagtatrabaho ang aking ama. Hindi siya naging pabigat sa akin. Ito ay ang kanyang nakakatawang ngunit malalim na pagmamahal. Sa buong buhay niya, lagi siyang nag-aalaga sa akin. Hindi kailanman siya nagkulang sa akin. Tatay, hindi maintindihan ng iba ang ating malalim na ugnayan. Naiintindihan ko. Noong nakaraan, buong puso mong inalagaan ako upang maging ganap na tao. Sa mga susunod na araw, tinitiyak kong iingatan ko ang iyong kalusugan at kapayapaan. Taon-taon na walang alalahanin. Walang sinuman ang makakapaghiwalay sa atin bilang mag-ama. Si Zijiang ay masyadong matigas ang ulo at makitid ang isip. Hindi siya dapat nakikinig sa mga sabi-sabi ng iba. Halos sinira niya ang ating magandang buhay. Hindi kita sinisisi, Dad. Ako ang hindi nakakaintindi sa iyong paghihirap noon. Pinabayaan kitang magdusa ng mag-isa sa loob ng kalahating buhay. Sa natitirang buhay, hindi kami iiwanan ng pamilya. Maging maayos at magkasama na lang. Si Ginoong Lin, pasensya na talaga. Kami ang may mali. Nagsasalita ng walang kaalaman. Hindi namin naunawaan ang malalim na ugnayan niyo bilang ama at anak. Sobrang dami ng masasakit na salita ang nasabi. Taos puso kaming humihingi ng tawad. Nagliligtasan kayong mag-ama. Nagtutulungan. Ito ay isang bihirang tapat na ugnayan ng pamilya. Kami ay naligaw ng landas. Hindi dapat kami basta-basta ng husga. Walang anuman, walang anuman. Mga chismis lang ng mga kapitbahay. Hindi ko ito pinapansin.
Lolo, tinataguyod ko ang aking ugali sa buong buhay ko. Nagdusa ako ng kalahating buhay. Nagtiis ako ng kalahating buhay ng pasakit. Sa huli, hindi ko naisip na makakatakas ako sa malasakit ng anak. Ang katotohanan, ang pagmamahal sa pamilya ay hindi kailanman isang pasanin. Ito ang pinakapayak na ugnayan sa mundo. Ito ay isang 200 na pagtakbo at pag-aalaga. Hahaha. Asawa, tingnan mo, ang tatay ngayon ay mas maganda ang hitsura araw-araw. Araw-araw ay masaya siya, walang alalahanin. Ito ang dapat na itsura sa mga huling taon. Ito ang pinakamakabuluhang kaligayahan sa buhay ng tao. Hindi kailanman tungkol sa malaking kayamanan, kundi tungkol sa kalusugan ng mga magulang, kasama ang asawa at mga anak. Buwan-buwan na ligtas, araw-araw na matiwasay. Ang anak ay malakas araw-araw. Noong bata pa ang tatay, masungit at matigas ang ulo. Sa dami ng paghihirap na naranasan mo, huling bahagi ng buhay, gusto lang ni Papa na alagaan kayong mabuti, alagaan si Nyanyan. Mabuting ituwid ang mga pagkukulang noon. Papa. Walang pagkukulang at pagtuwid noon. Ang iyong pagiging mahigpit noon ay isang hindi marunong umintindi na pag-asa. Ang iyong pagtitiis ay isang malalim na pagmamahal. Walang katulad ng ikaw noon. Wala sana akong ganitong maayos at maunawain na sarili ngayon. Hehe, pinakamaganda si Lolo. Pinakamaganda si Tatay. Pinakamaganda si Nanay. Pinakamasaya tayong pamilya. Sa mga araw na ito ay isang kapanapanabik na katotohanan na hindi ko kailanman inasahan sa aking buhay. May pagkain at damit. Malusog ang katawan. Talagang labis akong kontento.